Welcome. Glad to see you here. God reigns over the nations. God is seated on his holy throne. Psalm 47:8. The premier agent of change in the transformation of our nation for the glory of God. We are here to meet the total needs of men and to make them totally committed followers of Christ through inspiring worship, enriching instructions, caring fellowship, life-transforming evangelism, loving services, to see the transformation of our nation for the glory of God. The leadership and membership of this church believe that the Church of the Lord Jesus exists for three major purposes, namely, for evangelism, education, and edification. Now come and join us in worshiping the Lord. Magandang gabi po sa lahat.
Welcome po sa ating midweek service. Sa lahat po ng nasa Zoom at CRC Family YouTube channel, good evening po. Samahan niyo po ako sa ating pambungad na panalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, nagpapasalamat po kami sa araw na ito na muli kami ay pinagtipon mo through online upang ikaw ay aming mapapurihan at madakila. Sa mga oras na ito, kami po ay lumalapit at nagpapakumbaba sa iyong harapan, humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aming mga nagawang pagkakamali laban sa iyo. Linisin mo po ang aming mga puso upang maging banal at kaluglugod sa iyong harapan. Tinataas ko po ang lahat ng mga gaganap, ang magpapaawit. Pangunahan mo po siya na maramdaman po namin ang iyong presensya at ganun din po sa magdadala ng mensahe na si Pastora Jenny Gabe. Bigyan mo po siya ng karunungan at kaalaman. Ganun din ang mga makikinig upang lubos namin maunawaan ang nais mong iparating sa gabing ito. Magsilbi po itong paalala at pagpapala sa bawat isa at magkaroon ng aplikasyon sa aming araw-araw na pamumuhay. Hanggang sa aming offertory prayer, reflection at benediction prayer ng aming Bishop Ernie, kayo po ang siyang manguna at ikaw lamang ang aming maitaas sa gawaing ito. Sa iyo na po namin pinagkakatiwala ang lahat at patuloy mo po kami proteksyonan, pagpalain sa lahat ng aspeto ng aming buhay. Maraming salamat po. In Jesus' name we pray. Amen. Magandang gabi po sa inyong lahat. Welcome po sa ating midweek service. Bago po tayo mag-umpisa, tayo po munang magpuri sa ating Panginoon. Pagligtas ng buong mundo, ang tanging daan, siya'y si Jesus. Tayo'y magtagumpay nang dahil sa Kanya. Jesus, ika'y buhay sa aming lahat. Wala nang hihigit sa lakas ng pag-ibig. Jesus, katotohanan at buhay ko. Kami napapasayaw sa kalayaan mo. Malaya na kahihiyan at kasalanan ko. Tinawi ang lahat ng liwanag mo, magpakailanman. Ang puso't pagtingin, itutuon sa'yo, sa'yo lamang. Tayo'y matagumpay nang dahil sa Kanya. Jesus, ika'y buhay sa aming lahat. Wala nang hihigit sa lakas ng pag-ibig. Jesus, katotohanan at buhay ko. Kami napapasaya sa kalayaan mo. Malaya na, hey, hey. Malaya na, hey, hey. Malaya na, hey, hey. Malaya na, hey, hey. Oh, 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 oh. Ngayon ako'y malaya, sa'yo'y malaya. Oh, 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 oh. Jesus, buhay ka sa'kin at nagahari. Oh, 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 oh. Ngayon ako'y malaya, sa'yo'y malaya. Oh, 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 oh. Jesus, buhay ka sa'kin at nagahari. Oh, 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 oh. Ngayon ako'y malaya, sa'yo'y malaya. Oh, 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 oh. Jesus, buhay ka sa'kin at nagahari. Oh, 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 oh. Ngayon ako'y malaya, sa'yo'y malaya. Oh, 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 oh. Jesus,
buhay ka sa akin at nagahari. Jesus, ika'y buhay sa aming lahat. Wala nang hihigit sa lakas ng pag-ibig. Jesus, katotohanan at buhay ko. Kami napapasaya sa kalayaan mo. Malaya na hey hey, malaya na hey hey, malaya na hey hey, malaya na hey hey. Salamat, Panginoon. Patuloy po tayo magpuri sa ating Panginoon. O Diyos, Ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang haring nagmahal ng tulad ko. Ginawa mo ang lahat, pag-ibig mo ay tapat at wagas. O Diyos, walang papantay sa kabutihan mo. Ang ngalan mo'y itataas sa buhay ko. Sundin ang loob mo, iparinig ang nais mo. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, maghari ka, magliwanag ka sa buhay ko, aming Ama.
Praise God, sa mga pagpalang gabi po sa bawat isa. Salamat sa Panginoon sa opportunity na binigay sa akin ng Lord sa oras na ito upang magpahayag ng kanyang salita. At samahan niyo po muna ako sa isang maikling panalangin bago tayo magsimula. Manaming Diyos, pagpalit dakila, maraming salamat sa oras na ito na kami ay muli yung pinagkatipon sa gabing ito at dalangin po namin na makadalisayan niyo po ang aming puso't isipan, maging good vessel aming mga puso at dalangin po rin po ang magandang internet connection ng bawat isa at wala pong distraction. Kaya salamat sa oras nito. Nawa ang salita na marinig namin ay ito ay tumimo sa aming puso't isipan at maging iyong lingkod, tawag po sa iyong lingkuran, Lord. Ikaw lamang po ang maitaas at maihayag sa mga ito. Salamat po ng Espiritu sa pamumuno sa amin. Ito po aming sakot panalangin sa pangalan ng Jesus. Amen. Ang ating pag-aaralan ngayong gabi ay ito ay patungkol sa 7 signs that you are spiritually dying. Naramdaman mo ba na or nawawalan ka na ng sigla at direksyon sa iyong spiritual na buhay? Maaaring naranasan mo ang tinatawag na spiritual na kamatayan. Ibig sabihin nito na tila nawawala ng ating connection sa Diyos at dating lingas ng iyong pananampalataya na unti-unting naglalaho. Kung nararanasan mo na ito ay huwag kang mag-alala. May pag-asa pa. Paraan upang muling magningning ang iyong spiritual na buhay. At ngayon tatalakayin ang 7 sign that you are spiritually dying. Una, lack of prayer. Hindi na nagkakaroon ng oras para makipag-usap sa Diyos. Sabi sa Matthew 26:41, magbantay kayo at manalangin upang hindi kayo madaig ng tukso. So, andun talaga lagi yung ating panalangin. Kasi kung yun ay mawala sa atin, tiyak, makakaranas tayo ng spiritual dying. Number 2, lack of Bible reading. Hindi na nabibigyan ng halaga ang pagbabasa at pag-aaral ng salita ng Diyos. Sabi sa Santiago 4:17, ang nakakaalam na dapat niyang gawin na mabuti, ngunit hindi iyon ginawa ay nagkakasala. So makikita natin dito na inuudyo ka na tayo ng Holy Spirit. Tayo ay mag-aaral ng salita ng Diyos, pero hindi natin ginagawa. Tayo nagkakasala. Kaya ito sa pangalawang signs, mahirap ito pagka hindi na tayo nagbabasa ng salita ng Diyos. Number 3, no time to go to church. Hindi na sumasama o dumadalo sa mga gawain at pagtitipon sa simbahan. Lagi natin tatandaan ang Hebrews 10:25. Does not neglect a church meeting. Some people do, but encourage them, especially that the day of His coming back again. So, isa ito sa mga signs yung hindi na tayo napupunta ng church. Number 4, does not prioritize God. Proverbs 3:6, in everything you do, put God first, and He will direct you and crown your effort with success. Ang nangyayari dito, hindi na natin priority ang Diyos. Ang mas masakit pa dito, ay patuloy tayo nagkakasala at hindi sumusunod sa kautusan ng Diyos. Does not prioritize God. Number 5, excited in worldly things. In 1 John 2:15, if any man love the world, the love of the Father is not in him. Ito yung mas pinapahalagan pa na ang mga material na bagay kaysa spiritual na aspect ng buhay. Lagi natin tatandaan, if every man love the world, the love of Father is not in him. Number 6, full of excuses. Romans 14:12, kaya pananagutan natin sa Diyos ang mga bagay na ating ginagawa. So, ano man yung mga excuses na ginagawa natin, lagi natin tatandaan yung Romans 14:12, na pananagutan natin sa Diyos ang mga bagay na ating ginagawa. So, ito yung isa sa mga signs na nararamdaman ng isang tao na ang daming alibay, lalo na sa gawain ng Panginoon. Number 7 ay no interest in serving God. Hindi na siya interesado sumunod sa ating Diyos. Sabi dito sa Joshua 24:15, hindi ko nalagyan ng verse, sorry po. So, yun yung ito yung number 7, no interest in serving God. Alam naman natin yun, na pagka itong mga naunang nabanggit ko ay
Yun na yung panghuli na wala na tayong interest sa pag-serve sa Lord. So, ang mga palatandahang ito ay hudyat na kailangan nating magbalik loob sa Diyos at muling palakasin ang ating buhay spiritual sa tulong ng panalangin, pagbabasa ng Biblia at pakikilahok sa komunidad ng pananampalataya. At muling may babalik ang sigla at lakas ng ating spiritual na buhay. Ano ang epekto ng spiritual na pagkamatay? Ang spiritual na pagkamatay ay nagdudulot ng kawalan ng direksyon at pag-asa sa ating buhay. Nawawala ang kapayapaan at kagalakan na tanging Diyos lamang ang makakapagbigay. Ating relasyon sa pamilya, sa ibang tao, ay naapektuhan na rin. Paano natin maiiwasan ang spiritual na pagkamatay? So, sa mga nabanggit kong 7, yung sa lack of prayer, lack of Bible reading, no time to go to church, does not prioritize God, excited in worldly thing, full of excuses, no interest in serving God. So, meron ako ditong binigay din na paano natin may iwasan ang spiritual na pagkamatay. Una, magsisi at manumbalik sa Diyos. Yung unang hakbang upang maiwasan ang spiritual na kamatayan ay ang pagsisisi at paghingi ng tawad sa Diyos. Pangalawa, magkaroon ng masiglang buhay panalangin. Ang regular na pagkipag-usap sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin ay mapapalakas ang ating spiritual na buhay. Pangatlo, patuloy na pagbabasa at pagninilay ng salita ng Diyos. Sa pagbabasa ng salita ng Diyos, mabibigyan tayo ng gabay at lakas. Sabi sa Joshua 1:8, na lagi natin pagbula-bula na kanyang salita araw at gabi. Isa ito sa mga paraan para maiwasan yung spiritual dying. Number 4, pakikibahagi sa komunidad ng pananampalataya. Makikipag-ugnayan tayo sa ating kapwa mananampalataya. Kasi, kung hindi tayo makikipag-ugnayan sa kanila, mabilis tayo mahatak ng sanlibutan ito. Kung ang ating pakikisalamuhan ay yung mga unbeliever, mabilis tayo ma-influensyahan doon. Kaya kinakailangan maging aware tayo, maging focus tayo sa mga believers tayo makipag-ugnayan. Kasi alam naman natin na malakas makahatak yung mga unbeliever. It's better na dito tayo makisalamuha. Hindi ko naman ibig sabihin na hindi na tayo makipagsamuha. Ang natin, dapat balanse tayo. Mas malaig sa atin yung pakikipag-ugnayan sa ating kapwa mananampalataya. Kasi bakit? Doon tayo napapalakas. Diba? Mahirap kasi may problema ka na. Tapos doon ka sa unbeliever, hihingi ng payo. Lalo ka lang malalayo. Ang dapat natin gawin ay tayo sa ating kapwa mananampalataya. Huwag sa mga unbelievers. Dito na po nagtatapos ang aking mensahe ng ating Panginoon, na huwag natin hayaan na ang ating spiritual na buhay ay mamatay. Pagkos palaguin natin ito sa pamamagitan ng pananampalataya, pag-asa at pag-ibig. So, yun lamang po at sa Diyos po ang papuri. Samahan niyo po muli ako sa tatapos na panalangin. Lord, salamat sa kapahayagan mo sa oras na ito na muli mo kaming pinaalalahanan doon sa mga 7 signs of spiritual dying. Tulungan mo kami na hindi namin ito maranasan. Kung maranasan man namin ito ay tulungan mo kaming lumapit sa iyo at lagi niyo po kaming i-lead lagi para hindi kami mawalay sa iyo, Panginoon. At tulungan mo kaming mamuhay ng naayon sa iyong kalooban. Kaya muli, maraming salamat at ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. You are here, moving in the midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are.
are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, touching every heart. I worship you, I worship you. You are here, healing every heart. I worship you, I worship you. You are here, turning lives around. I worship you, I worship you. You are here, mending every heart. I worship you, I worship you. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. That is who you are. That is who you are. Oh, that is who you are. 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 Oh, that is who you are. That is who you are. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, never stop working. Never stop, never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. Never stop, never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. Never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. Never stop. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. That is who you are. That is who you are. Oh, that is who you are. 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 Oh, that is who you are. That is who you are. Praise God. Magandang gabi po sa bawat isa. Samahan niyo po ako para ipanalangin ang ating mga kaloob. Panginoong Diyos, pinupuri at pinapasalamatan ka po namin sa gabing ito. Sa oras pong ito ay nagpapasalamat po kami sa mga bagong kaalaman na aming natutunan. Maraming salamat rin po sa buhay ni Pastora Jenny na siyang ginamit mo upang iparating sa amin ang iyong mga salita. Tinataas ko po na ito po ay may isa puso at may isa buhay namin at maimulat po ang mata ng bawat isang nakikinig upang magsilbi namin itong gabay sa araw-araw. Tulungan mo rin po kami na ma-share pa ito sa iba upang mas marami pa po ang makakilala sa inyo. Tataas ko rin po sa gabing ito ang aming tithes and offerings. Alam po namin na ang lahat ng ito na natatanggap namin ay galing sa iyo, kaya nararapat lamang po na ibalik po namin ang para sa iyo.
Magamit po ito sa ikalalawak ng iyong bahay-sambahan at maging sa mga paghayo sa iba't ibang lugar upang mas marami pa po ang maabot ng iyong mga salita. Kayo rin po ang mag-bless sa mga nagbigay nito ng siksik, liglig at umaabot na pagpapala. Maraming salamat po. In Jesus' name we pray. Amen. Magandang gabi po sa bawat isa at purihin ng Panginoon sa mensaheng pinadali ngayon na nailahad na ating Pastora Jeneline patungkol sa 7 signs that you are spiritually dying. Salamat po sa mga paalalang ito na minsan tingnan naman natin yung ating sarili sa ating buhay Kristiyano, buhay spiritual, na baka may nasasagasaan sa atin na ito isang tanda na humihina ang ating buhay spiritual, bagamat nandoon yung iba pero ang iba naman ay wala. So mayroong kulang. At salamat sa pagpapaalala sa atin na tayo dapat ay laging nasa lupon ng mga kapatiran. Tayong lahat ay nagbabasa ng salita ng Diyos, inaaral, ginagawang panalmingan ng ating buhay, at yung ating komunikasyon sa Diyos, yung ating panalangin, na lagi tayong may kasabikan na pagdating sa gawain ng Diyos ay para bang walang makakahadlang sa atin. At lalo na sa paglilingkod na tayo laging may laan na oras at panahon para sa Kanya. Dahil itong buhay na ito na taglay natin ay galing sa Kanya. At ito'y hindi matatawaran dahil siya lang ang gumagawa nito sa atin, kaya tayo nakakilala sa Kanya, kaya tayo nagkaroon ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Ito po ay hindi natin kayang gawin. Ang Diyos po ang gumawa nito para sa atin. Dahil ng una, siya po ang pumili sa atin. Kaya maraming salamat po, Pastora, sa naibahagi niyo yung gabi, na alam ko naman, ito'y maganda ang ating patutunguhan at magiging maganda ang kalalagayan ng ating spiritual na pamumuhay. Kaya salamat sa gabi, salamat sa salita at mensahe na lalo tayong lumago at maging mabunga sa ating paglilingkod. Tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa kapahayagan po ngayong gabi na tunay nga, O Diyos, kami po'y napapalalahanan ng mga bagay-bagay patungkol po sa aming spiritual life, spiritual journey, na lagi po kami maging aktibo, laging buhay ang aming pananalig at pagtitiwala sa inyo. Kaya naman, O Diyos, kami po ay nagpapasalamat dahil nga sa buhay na ito ay galing sa inyo at ipinahiram lamang sa amin at nagkaroon po ng pagkakataon na kami po ay makakilala sa inyo. Ang dalangin po namin mula sa pagkakakilalang yan ay kami nagpapatuloy, laging masigla, laging excited sa lahat ng bagay, lalo na pagdating sa inyong gawain, lalo na sa inyong salita. At kapag nakikipaghalubilo sa mga kapatiran, ay lagi po tayong mayroong sigla at saya dahil ito po ay ginawa ng Panginoon para sa atin. Naway ipagkaloob ng Diyos Ama at ng Panginoong Jesucristo sa lahat ng mga kapatid ang kapayapaan at ang pag-ibig na kalakip ng pananampalataya. Ang kagandahang loob ng Diyos ay sumainyong lahat na umiibig na walang maliw sa ating Panginoong Jesucristo. Pagpalain nawa at ingatan kayo ni Yahweh, kahabagan ka nawa at subaybayan ni Yahweh, lingapin ka nawa at bigyan ng kapayapaan ni Yahweh. Purihin ka, O Diyos. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Maraming salamat po sa CRC Calambas, sa ating mga participants, sa mensaheng binigay ng Panginoon sa ating ngayong gabi, at kay Bishop Ernie sa panalangin. At ngayon po tayo po ibabati sa mga birthday celebrants. Ngayong araw na to ay nagdiriwang po si Brother Bernabe Santos mula sa Enrile, Cagayan Valley. At bukas po Sister April Dakot ng Bacoor, Cavite. Tuloy po nating subaybayan ang tinapay mula sa langit. Tayo po ay nasa episode 954 na po bukas. At patuloy po tayong nag-aaral sa chapter 26 ng Book of Numbers. Ayan po, malapit na po tayong matapos sa chapter 26.
Alas 5:30 ng umaga po ito dito po sa ating YouTube channel. Patuloy po nating suportahan ang mga speakers natin mula sa CRC Summerfield. At this coming Friday po, para sa ating mid-overnight prayer meeting, samahan po natin ang men's, women's, elders, and deacons po para sa kanilang pag-host kasama ang ating celebrant ng CRC Summerfield. At bukas po patuloy po natin ding sama-sama po manalangin sa 24/7 prayer ministry na every Thursday po yan, 4 to 5. Kontakin nyo lang po si Pastora Rita Bautista kung gusto nyo pong maging part ng 24/7 prayer ministry. At ganoon din po sa ating YouTube channel ni Bishop Gadi na kung saan po makikita nyo po yung mga messages niya po na iniwan po sa atin through Facebook Live, Facebook page niya at saka dito sa YouTube channel. God bless us all. Maraming salamat po sa mga nanonood at manonood pa po ng ating mga gawain dito sa online service po natin sa ating YouTube channel. At patuloy po kayong pagpalain ng Panginoon at maging kalakasan po ang mga salitang ipinahagi ng ating mga kapatiran dito sa gawain ito. At magkita-kita po tayo this coming Friday para sa ating sa prayer intercession at mid-overnight prayer meeting. At patuloy po na i-share, i-like, subscribe niyo po ang ating gawain upang mas lalo pa pong maabot ang mga hindi pa po natin maabot-abot ng salita ng Diyos. Ayan po, patuloy upang mapagpala din po sila. God bless us all. To God be all the glory. See you this coming Friday. God bless.